Ang mga sandatang kanluranin ay hindi lamang nagligtas sa Ukraine, ngunit nagbigay rin ng mahalagang oras para sa paglitaw ng mas mapanganib na bagay. Ang 7 kanluraning armas na nagbago ng laro ang nagpalakas ng loob sa NATO na posibleng humaba pa ang digmaan sa Ukraine, sa kabila ng abala nito sa pagtatag ng sariling industriya ng armas gamit ang mga pabrika ng muebles at planta ng sasakyan. Bawat piraso ng kagamitan, bawat bala, bawat truck ng armas, at bawat benepisyo ay nangangahulugan na kayang lumaban ng Ukraine para sa isa pang araw. Ito ay dahil sa kanilang kakayahang mag-adapt para mabuhay noong unang pag-atake noong Pebrero 2022. Pero ang totoo, lumalaban ang Ukraine ng may matinding kapansanan. Namana nito ang mga kagamitang Soviet na dinisenyo noong dekada 70, kaya't ang kakaunting armas nito ay kinaharap ang makabagong makinarya ng militar ng Russia ni Pangulong Vladimir Putin. Pinantay ng mga sandata mula sa kanluran ang laban at tuluyang binasag nito ang balanse. Tingnan natin ang mga mapanganib na kagamitang militar mula sa kanluran na nagpabago sa sitwasyon ng Ukraine mula sa pagiging dehado tungo sa pagiging bangungot para sa mga puwersa ng Russia. Una, High Mobility Artillery Rocket System. Nang dumating ang High Mobility Artillery Rocket System mula sa mga eroplanong pandigma ng Amerika noong Hunyo 2022, nagsimulang kabahan ang militar ng Russia. Narito ang isang launcher na nakakabit sa truck na kayang magpadala ng 200,000 gabay na warhead saan man sa loob ng 50 milya at tumama sa loob ng 10 talampakan mula sa target nito. Ang High Mobility Artillery Rocket System ay simple, ngunit lubhang epektibo at nakababahala sa digmaan. Ang ilong ng cone ay may satellite guidance system na nagbibigay ng katumpakang tulad ng sniper sa rocket. Ang sistema ay gumagana gamit ang 3 operator lamang at ang mga sundalo ay masasanay ng epektibo para gamitin ito sa loob ng 1 linggo. Sinusubukan ng crew ng HIMARS na magtago mula sa pagmamanman ng kalaban sa isang taguang lugar. Kapag umalis na ito papunta sa posisyon ng pagpapaputok, maaaring makita at maging target ang HIMARS. Nag-uumpisa na ang pagbilang ng oras. Bago dumating ang High Mobility Artillery Rocket System, naglalaban ang Ukraine gamit ang mga lumang artilyerya ng Soviet na mabagal ang paghahanda at paggamit. Ang lumang kagamitang ito ay naging parang hatol sa kamatayan para sa mga gumagamit nito laban sa malaking puwersa ng Russia, lalo na nang nauwi sa matinding pagmamanman ang digmaan, na tatalakayin pa gamit ang isa pang sistema ng armas. Ang mga kasalukuyang howitzer ng Ukraine ay may halos kalahati lang ng abot ng HIMARS, habang umaasa rin sa hindi gaanong epektibong bala ng artilyerya at sobrang hindi rin tumpak. Mula Hunyo hanggang Setyembre 2022, nagpadala ang United States ng 40 HIMARS launcher at libo-libong rocket sa Ukraine na ginamit ng mga Ukrainian para atakihin ang mahigit 300 at 50 mahahalagang target ng Russia malayo sa harapan, ayon sa mga opisyal ng depensa. Ang High Mobility Artillery Rocket System at iba pang long-range na sistema ang nagbigay sa mga Ukrainian ng kakayahang abutin at tamaan ang mga target na inakala ng mga Ruso na ligtas noong 2022. Higit sa lahat, ang High Mobility Artillery Rocket System, isa sa iilang modernong sistemang natanggap ng Ukraine mula sa kanluran, ang nagtulak sa Russia na subukang umangkop sa mga pagbabago sa arsenal ng Ukraine na may magkakaibang resulta. Ang paggamit ng mas mahahabang range na radar system ay isa sa mga paraan para labanan ang putok ng artilyeriya sa medium hanggang long range. Napatunayan na hindi gaanong maaasahan ang Russian radar sa ilalim ng matinding pressure, maging dahil sa pagkakamali ng operator, technical na problema, electronic warfare o simpleng kakulangan sa bisa nito. Gamit ang High Mobility Artillery Rocket System, napuruhan ng Ukraine ang mga sistema ng lohistika ng Russia na sumusubok makarating sa kanilang mga unit sa harapan. Tinamaan nila ang mahahalagang nakatigil na target at mga imbakan na gagamitin para sa resupply o bilang command post. Ngunit dito nagiging mahirap para sa Russia. Noong Mayo 2024, pinayagan ang Ukraine na gamitin ang Guided Multiple Launch Rocket System at iba pang long-range na sandata mula nito sa teritoryo ng Russia. Ibig sabihin, sa mismong lupain ng Russia bago pa nagsimula ang digmaan. Nagpapatuloy ang mga pag-atake gamit ang High Mobility Artillery Rocket System at nasira nito ang mga launcher at iba pang bahagi ng long-range S-300
at S-400 surface-to-air missile system ng Russia sa Belgorod region sa Russia. Gayunpaman, sa unang 2 taon ng digmaan, may mga kahinaan pa rin ang kagamitang ito sa kabila ng mga kabutihang naidulot nito. Ang HIMARS ay regular nang tinataon ng Russia sa jamming at electronic warfare na labis na nagpapababa sa bisa at katumpakan nito. Ang circular error probable ay tumaas mula 10 talampakan tungo sa mahigit 50 talampakan, kung saan kalahati ng mga misil ay lumilihis ng sobra sa distansyang ito mula sa target. Ang HIMARS, kahit mas malayo kumpara sa mga sandata noong panahon ng Soviet, ay limitado pa rin ang saklaw. Bagamat ang bawat high mobility artillery rocket system ay maaaring magdala at maglunsad ng long-range na Army Tactical Missile System, hindi ito naibigay ng United States sa sapat na dami para maging mahalaga. Nangangahulugan ito na nagsiurong ang Russia ng ilan nilang mahahalagang supply at kagamitang militar. Kaya nawalan ng mapapatamaan ang high mobility artillery rocket system dahil pangunahing ginagamit sa mga nakatigil o mabagal na gumagalaw na bagay. Pangalawa, mga Western na drone swarm sa mga sistema ng sandata na unang ginamit o ipinakita sa Ukraine. Ang iba't ibang klase ng drone ang dapat bigyang pansin, bagamat hindi sila ang pinakamahalaga sa unang ilang buwan ng pananakop o sa mga traditional na missile at anti-air system. Naging sentro ng estratehiya ng Ukraine ang mga drone sa paglaban sa walang humpay na mga atake ng artilyeriya. Noong unang kalahati ng 2000 at 25, halos 70% ng mga pagkalugi ng militar ng Russia ay dahil sa iba't ibang uri ng mga drone. Kahit nabuo na ng Ukraine ang isa sa pinakamalaki at pinaka-diversified na industriya ng drone sa mundo, na natalakay na natin noon, ang mga sandatang kanluranin ang naging pangunahing dahilan ng inobasyong iyon. Sa mga unang buwan ng digmaan, naging balita ang Pentagon nang i-anunsyo nitong magpapadala sila ng mga lihim na Phoenix Ghost system sa Ukraine. Ang pangunahing bahagi ay ang Dominator, isang Group 3 unmanned aerial system o unmanned aerial system na may higit sa 5 oras na kakayahang lumipad. May saklaw na halos 300 milya bilis na 55 knots at kapasidad na magdala ng 37,000 payload na frag o penetrator. Base sa website ng gumawa, ang mga loitering munitions na ito ay gumagamit ng mga algorithm at sensor fusion para lumilipad ng automatiko, mag-navigate, magdesisyon, at tapusin ang mga misyon nang walang tulong ng tao. Gamit ang visual-based navigation, automatikong natutukoy at nasusundan ang mga palatandaan sa paligid para sa eksaktong pagpoposisyon at paghahanap ng ruta nang hindi umaasa sa Global Positioning System. Isa pang kapansin-pansing dagdag sa arsenal ng United States ay ang Switchblade 600, isang kamikaze drone na may 25 milyang saklaw 40 minutong oras ng lipad, 150 milya kada orang bilis at kayang magdala ng anti-armor na warhead. Ang kargamento ay tumitimbang ng 65 libra, kaya ito ang isa sa pinakamabigat na anti-tank drone na ginawa para sa digmaan sa Ukraine. Hindi tulad ng karamihan ng mga drone, ang Switchblade ay inilulunsad gamit ang tubo at di nangangailangan ng panlabas na sensor para subaybayan ang mga target. Pinapayagan ng guidance system ang operator na bahagyang kontrolin ang pagpapalit ng target sa operasyon. At habang ang dalawang drone na ito ay magpapalakas sa kakayahan ng Ukraine sa precision strike sa maikling distansya, isa pang Western na sistema ang bubuo sa karamihan ng kanilang reconnaissance capabilities. Para sa bird's eye view ng labanan, ang Jump 20, isang Group 3 fixed-wing vertical takeoff and landing platform, ay may abot na 115 milya at kakayahang magdala ng hanggang 30 librang kargamento. Isa sa mahalagang katangian ng drone na parang eroplano ay ang kakayahang mag-operate nang hindi nangangailangan ng runway. Maaari itong iset up at magamit sa loob ng wala pang 1 oras nang hindi kailangan ng espesyal na kagamitan. Sumunod din ang ibang mga surveillance drone. Nagbigay ang Black Hornet nano drones ng lihim na situational awareness sa mga sundalong naglalakad na nagpapadala ng live na video at high definition na mga larawan pabalik sa kanilang mga operator. Samantala, ang Scan Eagle ay isang matagalang intelligence, surveillance, and reconnaissance platform na kayang mag-operate sa taas na hanggang 19,000 at 500 talampakan. Gamit ang mga drone na ito, agad nagkaroon ang Ukraine ng mga mata at nakakamatay na umaabot ng daan-daang kilometro sa likod ng hanay ng kalaban, isang bagay na wala sa kanilang Soviet arsenal.
Bago umasa ang bansa sa mga lokal at ginawang komersyal na drone, tanging ang mga dedikadong military drone lang ang nagbigay ng sapat na lakas para magtagal. Bilang 3, F-16 Fighting Falcons. Noong Hulyo 2024 nang dumating ang mga F-16 sa Ukraine, nakakita ang Russian Air Force ng unang tunay na kalaban sa loob ng mahigit 3 taon ng digmaan. Hindi lang ito mga piraso ng museo, kundi mga makabagong makinang pandigmang subok sa labanan. Nakita ang mga donasyong F-16 mula sa Netherlands at Denmark na lumilipad sa ibabaw ng Ukraine. Nasa kalahati na ng buhay serbisyo ang mga ito. Mga in-upgrade na lumang Block 15 na version. Pinagsama ang mga avionics, armas, at pagpapahusay sa performance mula sa mas bagong Viper sa mga tumatandang airframe. Ang mga larawan mula sa Ukraine ay nagpapakita ng mga jet na may iba't ibang defensive upgrades, tulad ng Electronic Combat Integrated Pylon System mula sa Elbit at Terma, Airborne Non-Aircraft Launchable Q, 162 jammer ng Northrop Grumman at ANAAR, 60 ng Hensoldt. Bago dumating ang F-16 ang Ukraine ay may humigit kumulang 120 lumang eroplanong mula pa noong panahon ng Soviet na mabilis nang nauubos ang flight hours nang magsimula ang digmaan. Kahit sinikap ng Ukraine na panatilihin ang kanilang mga fighter jet, mabilis pa rin dumami ang kanilang mga nalugi. Sa 72 Su-27, higit sa 30 ang nawala sa loob ng 3 taon ng digmaan. Karamihan ay sa unang taon. Ang F-16 ay mahalaga sa pagbabago ng laban sa himpapawid dahil sa kanilang epektibong abot at pagiging maaasahan. Kaya ng mga jet na higitan ang mga lumang Russian jet at maglunsad ng iba't ibang air-to-air missile kontra long-range attacks. Isang halimbawa, isang F-16 na pinapatakbo ng Ukrainyano ang nakapagpabagsak ng 6 na Russian cruise missile sa isang misyon. Ginamit pa nga ng piloto ang pangunahing kanyon ng eroplano para sirain ang 2 missile. Ipinapakita nito ang husay ng mga sanay na piloto ng Ukraine at ang pagiging maraming gamit ng plataporma. Isang F-16 ng Ukraine ang nakapagpatumba ng Su-35 fighter ng Rusya sa ibabaw ng course gamit ang AEM 100 at 20 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. Ang missile ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kapakipakinabang ang mga F-16 para sa Ukraine. Ang F-16 bilang isa sa pinakanabibagay na weapons platform ay compatible sa maraming uri ng missile na gawa ng NATO. Pinapayagan nito ang bansa na ibigay ang kanilang mga lumang sandata sa Ukraine para magamit ng maayos. Ang mga F-16 ay simula pa lamang ng revolusyon ng Air Force ng Ukraine. Noong unang bahagi ng 2000 at 25 sumama ang Mirage 2000 at 5 air superiority fighter jets ng Pransya na may hiwalay na mga sistema ng sandata para sa redundancy at dagdag na kakayahan sa operasyon. Talagang ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga bagong eroplano ng husto na nagpapatunay na kailangan nila ng mas marami pang eroplano. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nangangailangan pa rin ng 2 dosenang F-16 ang Air Force ng kanilang bansa. 4. Ang mga Patriot missile system nang pakawalan ni Putin ang kanyang mga hypersonic na Kinzhal missile, kalmadong pinabagsak ng mga donasyong Patriot battery ng Ukraine ang mga ito na parang mga luwad na kalapati. Malinaw ang mensahe. Lipas na ang mga sandatang ipinagmamalaki mo. Ang PAC-3 Patriot Advanced Capability 3 ay gumagamit ng hit-to-kill na teknolohiya para direktang banggain at sirain ang mga paparating na banta. Sa halip na pasabugin ang mga ito sa malapit, mas mataas ang missile density ng PAC-3 per launcher, na kayang maglaman ng hanggang 16 na PAC-3 missiles bawat canister kumpara sa 4 lang sa PAC-2. Ang ANMPQ, 65 radar ay nagbibigay ng 300 at 60 degree coverage at kayang subaybayan ang 100 target ng sabay-sabay. Ang ang kakayahan ng radar na matukoy at bigyang prioridad ang mga banta sa layong mahigit 60 milya ay nangangahulugan na ito ay isa sa pinaka-komprehensibong mobile anti-air systems. Kaya katwiran ang 11 bilyong presyo nito. Ito ay nakakabit sa isang baterya na binubuo ng launcher, imbakan ng misil, radar at antenna array, power bank at command center. Tulad ng iba pang donasyon mula sa kanluran, ang mga Patriot ay nagbigay sa Ukraine ng pagkakataong huminga at bumuo ng sariling estratehiya. Ginamit ng Ukraine ang mga S-300 system na galing pa noong panahon ng Soviet
para labanan ang mga banta noong dekada 1980 at 80 sa kanilang digmaan. Halos wala silang magawa laban sa mga makabagong ballistic missile, cruise missile at hypersonic. Noong Nobyembre 2000 at 24 na sabat ng isang Patriot battery sa Kyiv ang sunod-sunod na Russian hypersonic missile. Isang tagumpay na patunay ng kakayahan ng sistema laban sa mga pinakabagong banta. Bago sumapit ang 2000 at 25 Patriot battery na ang natanggap ng Ukraine, kung saan itinuturing ang isa bilang bahagi o kapalit ng battery ng ibang sistema. Ngunit, ang pagprotekta ng Patriot system ay may kaakibat na mataas na halaga. Ang bawat paktatlo MSE missile ay nagkakahalaga ng 4 milyon bawat isa. Mas mahal kumpara sa mga missile na ginagamit ng Russia araw-araw. Dahil limitado ang bilang ng mga missile, nag-aatubili ang Ukraine na gamitin ang mga ito. Posible pa ring makalusot ang mas malalaking salvos. Sa isang pagkakataon, lahat ng Siyam na missile na isinama sa mas malaking pag-atake na may kasamang mahigit 900 drone ay nakalusot sa depensa ng Ukraine. Nag-adapt din ang mga Ruso gamit ang mga ina-upgrade na Iskander-M ballistic missile, kaya mas mahirap itong ma-intercept ng mga Patriot system dahil sa radar decoy at quasi-ballistic trajectory. 5. Javelin anti-tank na mga missile. Sa digmaang ito, ang pinaka-iconic na kanluraning sandata ay ang FGM, 148 Javelin na tinawag ding Saint Javelin. Sa mga Ukraine meme, ang baliksakong pamatay-tangkeng sandata ay naging simbolo ni David na nalupig si Goliath, isang missile bawat isa. Mula sa paglunsad, ang Javelin missile ay lumilipad ng 1,000 talampakan bawat 7 segundo. Ginagabayan ng infrared seeker. Ang unang high-explosive warhead ay sumasabog laban sa reactive armor, nagbibigay daan sa pangalawang warhead na butasin ang pangunahing armor ng target. Ang warhead ng Javelin ay kayang tumagos sa bakal na may 300 at 15 pulgadang kapal na mabubutasan ang mga modernong baluti ng tangke. Sa epektibong layo na mahigit 15 milya, binibigyan ng Javelin ang gumagamit nito ng kaunting kaligtasan at maliit na pagkakataon para makaganti ang target. Ngunit ang pangunahing benepisyo ng Javelin ay ang infrared seeker nito. Bilang fire and forget system, maaaring itutok ng sundalo, paputukin, at iwasan ang ganting putok o mag-reload para sa isa pang putok. Ang seeker round ang bahala sa natitira. Base sa datos mula sa Pentagon, sa unang 112 Javelin missiles na pinakawalan ng mga Ukrainians, 100 ang tumama sa target na nagpapakita ng 89% na accuracy rate. Noong Enero 2000 at 24 mahigit 10,000 Javelin missiles na ang naipadala ng Estados Unidos sa Ukraine at 50 Javelin Command Launch Units. Noong 2000 at 22 nakipagkasundo ang United States sa Lockheed Martin para itaas ang produksyon mula 2,000 hanggang 4,000 unit bawat taon, kung saan ang sobra ay ibibigay sa Ukraine. Nangangahulugan ito na ang Ukraine ay dapat tumanggap ng halos 2,000 Javelin taon-taon para palitan ang ilang nagamit na equipment. Bilang 6, Storm Shadow missiles. Ang mga padala ng Storm Shadow mula sa United Kingdom noong Mayo 2023, ipinakita ang unang mga pangunahing donasyon ng makabagong armas mula sa European NATO na nagbigay sa Ukraine ng labis na kinakailangang backup para sa kanilang mga operasyon na may mas mahabang abot. Ang mga ito ang naging unang pagpipilian para tugunan ang mga mahahalagang target na sagabal sa logistics at supply run ng Russia, na nagbigay ng precision strike capability sa Ukraine na mas mahusay kumpara noong panahon ng Soviet. Ang Franco-British na Scalp EG or Storm Shadow na gawa ng MBDA ay mga stealth na missile na inilulunsad mula sa ere na kayang tumama sa mga target na higit sa 100 at 50 milya ang layo at may dalang pampasabog na 1,000 libra. Ang disenyo nito ay pansira sa mga matitibay na target gaya ng mga tangke, bunker, at tulay. Ang navigation system nito ay nagkokombina ng Global Positioning System onboard guidance systems at terrain mapping para sa electronic warfare countermeasures, dahil bihira ma-disable ng sabay-sabay ang tatlong sistemang ito. Ang nagpagaan sa Storm Shadows para sa Ukraine ay hindi nila kailangan ng hiwalay na battery launcher o plataporma. Maliit na pagbabago lang ang kailangan sa kasalukuyang stock ng Su-24 ng bansa
Para magamit ang misail, binigyan ng kalamangan ang mga bihasang piloto ng Ukranya sa mga misyon sa loob ng bansa. Ilang sandali lang matapos maibigay sa Ukraine, naiulat na ginamit ang mga Storm Shadow missile sa pag-atake sa mga industrial na lugar sa Luhansk na kontrolado ng Russia. Ginamit ang Storm Shadow missile para tamaan ang command post ng Russia sa Zaporizhia Oblast, kung saan namatay si Major General Sergei Goryachev. Noong 2023, ginamit ang Storm Shadow missiles sa pag-atake sa Chonhar Road Bridge na nag-uugnay sa Crimea at Kherson Oblast. Malaki ang naging epekto ng pag-atake sa mga lohistika at transportasyon ng Russia dahil pinayagan ang Ukraine na gamitin ang Storm Shadow para bombahin ang Russia. Nagkaroon ito ng bagong antas ng estratehikong kakayahan dahil sa limitadong supply nito. Naapektuhan ang presyo na umabot sa $12 milyon at kakaunting produksyon. 7. Bradley Fighting Vehicles ipinakita ng mga unang buwan ng pananakop na unti-unting nawawala ang kahalagahan ng mga tangke sa malawakang labanan ng makabagong digmaan. Ang mga infantry fighting vehicles tulad ng Bradley ay naghatid ng konsepto sa sukdulan, nagbibigay ng kakayahang parang tangke sa mas murang halaga at mas mataas na flexibility. Ang Bradley ay may makapangyarihang 25mm chain gun at TAU missiles na epektibo laban sa mga tangke. Ang TAU missiles ay kayang lampasan ang abot ng mga makabagong Russian na tangke dahil sa mas mataas na engagement range at advanced na optics system ng infantry fighting vehicle. Ang M2 ay may 3 tripulante, komandante, gunner at driver. Ito ay maaring magsakay ng 6 na sundalong may kumpletong kagamitan bilang mga pasahero. Bilang squad na may gulong, ang kakayahan nitong higitan ang firepower ng tangke. Pinapayagan ng Bradley ang infantry ng Ukraine na mabilis na makapaggalaw ng malayo. Humigit kumulang 41 milya bawat oras ang pinakamataas na bilis nito. Nagbigay ito ng kalamangan na kinailangan at napakinabangan ng Ukraine. Noong Enero 2024, nakipaglaban at napinsala ng 2 Ukrainian M2A2 Bradley mula sa ika-47 Mekanisadong Brigada ang isang Russian T-70M tank sa Stapova, Ukraine gamit ang kanilang autocannon. Ginamit ng mga sasakyan ang optics system nila upang maglunsad ng atake mula sa malayo. Dahil sa pagiging maniobrado ng mga sasakyan, hindi na target ng tangke ang pagkakataong gumanti. Dagdag pa rito, ang mga Bradley na may magandang armor at maniobra ay hindi nagiging kulungan para sa mga sundalo. Noong kalagitnaan ng 2025 iniulat ni Oryx na 177 Bradley ang nakumpirmang nawasak, nasira, iniwan o nabihag. Ito ay higit sa kalahati ng mga ipinadalang sasakyan, ngunit may mahalagang konteksto ito. Ayon sa datos ni Oryx, mahigit 6,000 IFVs ang nawala sa Russia sa unang 3 taon, isang nakakagulat na bilang na nagpapakita ng kahinaan ng mga sasakyang ito. Mahigit 700 at 60 BMP-3 ang nawala na ka-level ng Bradley. Saan na tayo ngayon? 3 taon na mula nang magsimula ang matinding digmaang ito. 7 sistemang sandata ang nagbago sa balanse ng kapangyarihan. Ipinakita nila na ang teknolohiyang militar ng kanluran, kapag ginamit ng tama, ay kayang tapatan ang kakulangan sa bilang at agwat sa teknolohiya. Naisagawa rin nila ito sa pamamagitan ng kakaunting armas kaysa sa aktuwal na bilang ng mga kagamitan ng NATO. Ang mga F-16 na ibinigay sa Ukraine ay dapat nang itapon dahil pinalitan na ng mga bansang may-ari ng mga F-35. Humigit kumulang 1,600 fighter jets ang United States. Kaya kung ihahambing, napakaliit na bilang lang ang 90 na jets sa Ukraine. Ang mga missile battery at long-range missile mula NATO ay sobrang produksyon na naniniwala ang alyansa na kayang punan muli sa hinaharap. Ang mga naipapadala ng alyansa ay hindi sapat para mabawasan ang kanilang mga arsenal ng aktwal na aktibong sandata. Dahil sa tumitinding agresyon ng Rusya, nagtulak ito sa mga leader ng NATO na simulan na ang mga programa para bumili ng mga kagamitang militar. Pinag-iisipan ng Alemanya, isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, na gumawa ng malaking pagbabago sa pagpupondo ng depensa. Higit sa lahat, ang mga armas ay nagbigay sa Ukraine ng pinakamahalagang bagay sa digmaan: oras, kahit na pansamantalang solusyon lang ang mga ito. Oras na para mag-establisa ng sariling produksyon, magsanay ng mga sundalo, magpalit ng mga taktika, at gumawa ng mga makabagong sandata.
na hindi inaasahan ng Rusya. Patuloy na nagtataka si Vladimir Putin kung paano naging matagal na bangungot ang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Nagdulot sa kanya ng mahigit 1,000,000 kaswalti at kalahati ng makabagong militar. Salamat sa panunood at manatiling nakatutok sa Military Show para sa iba pang mga balita.